Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. RS14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga napagtagumpayan ng Bureau of Customs sa panahon ng kanyang administrasyon. Iniulat ng Pangulo na umabot sa 931 billion pesos ang nakolektang kita ng ahensya noong 2024, mas mataas ng 40 bilyon kumpara noong 2023. Ayon kay Pangulong Marcos, dito na kinukuha ang parte ng pondo na ginagamit para sa pagpapabuti ng sistema ng edukasyon, infrastruktura at marami pang iba. Tinukoy rin ng Pangulo ang ilan sa mga ipinatupad na reforma ng customs para mapaganda ang serbisyo. Kabilang dito ang digitalization ng mga proseso na anya ay nagpaliit sa tsansa ng korupsyon at ang pagkakaroon ng overstaying cargo tracking system, enhanced e-travel system at ATA-CARNET monitoring system. Kaya naman nais ng Pangulo na mabago ang imahe ng BOC na kadalasang iniuugnay sa korupsyon at kontrobersya sa nakalipas na mahigit 100 taon. Ang mga accomplishment anya ng BOC ang magsisilbing patunay kung ano na ang ahensya ngayon. Lakay? Ayun naman pala akala ko papalitan na ang Customs Commissioner Bian Binedo Rubio Kababayan, kailyan, taga Batak, Ilocos natin si Commissioner, ha? So at least nakita may mga pagbabago. Oo, Lakay. At saka yung binabanggit mong hindi na nakuha yung target collection, kinapos lang naman pala ng konti kasi 940 yata yung target nila, 931 lang Lakay na collect. So maliit na ano lang. Konti lang. Halaga. Ayan na. Pero mas mataas pa rin yung naging collection nila nung nakaraang taon sa nakalipas na taon. Next time, bababaan yung target collection. Ayan, baka naman sinadya yun para hindi Tinaasan Lakay. Oo. Tinaasan pa sa 2025. Tinaasan pa. Ayan, akala ko sinadya na huwag... Ilang trilyon Lakay. Ilang trilyon? Higit 1 trilyon. Akala ko naman hindi talaga sinadyang hindi kunin yung target collection para yung next na target collection hindi masyadong mataas. Hindi katulad sa BIR na dahil sobra-sobra yung target collection nila. Naku, sumasakit ang ulo ni Commissioner Jun Lumagi dahil lalong tinaasan pa yung target collection ngayon. Hindi naman Lakay kasi yung customs, confident din naman sila na kaya nilang ma-reach yung target. Mayroon lang daw talaga mga challenges at ina-acknowledge naman yun ng Department of Finance. Ang binabanggit ay bumabagal yung inflation na buong bansa. So yung mga trader bumibili ng mga imported sa mas murang halaga. So yung computation on sa taxes, mas mababa rin. Kaya siguro ganoon. Kumusta ang campaign sa smuggling, Miss Let? Tagumpay daw Lakay, may binabanggit sa presidente na mga nagawa noong nakaraang halimbawa yung mackerel na pinamigay ngayon, pinamigay dun sa mga nasa Tondo at yung mga bigas na nasabat din sa Bulacan. Zamboanga, Bulacan, sa baba. Zamboanga at Capiz. Ayan, pinamigay na rin yun sa mga residente. So may mga accomplishment na ganun sa smuggling ang Bureau of Customs. Sabi na aking bubit, Miss Let, Apo Commissioner Bian Rubio, abay tataas pa ang collection niya sa Bureau of Customs kung abay huliin. Ito malaki, Ayan, huliin ang mga smugglers ng langis. Naku, ang laki niyan, Miss Let. Ay, oo, yung nakaraang malaki. Parang isang bar shot tayo ng langis. Ayan. Okay, so ano yung schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Lunes? Abay bukas na ang arangkada ng kampanya at sisimulan daw sa Lawag. Lakay, ayan. Para ngayong araw, mayroong mga private meetings si Presidente. Bukas naman, bisita niya ang Prime Minister ng Cambodia, si Hun Manet. At pagkatapos niyan ay sasamahan ang mga kandidato ng administrasyon sa kick-off ng kanilang kampanya sa baluarte nga ng Pangulo sa Lawag, Lakay, Ilocos Norte. Wow, sabi na aking bubit yung 35 major campaign sorties na administrasyon sasamahan lahat ng presidente. Oo, malalaman natin yan Lakay kasi ang narinig ko din ay mukhang may 21 na sinasabi at 21 events. So mukhang sasabayan nila o mag-a-adjust sila sa schedule ng presidente kasi hindi pa nila na yung presidente na mag-adjust sa kampanya dahil marami rin siyang trabaho. Correct. At eto malupit from Lawag bukas, susunod na araw alternate yata every other day, Iloilo.
At Iloilo, Lakay. number 3, Davao. Naku talaga, Davao. Duterte country ang pupuntahan nila. Abay, Ano na tayo siya? Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila. Wow, sige, abangan natin yan. Okay, maraming salamat, Miss Let. Good morning, balik sa Lakay. Dumb, dumb,